galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support
So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan. Gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday, Philippines! Philippines! Ngayon po ay unang linggo sa buwan ng July, taong 2027. 2026 pa lang. 2026 pa lang. Natuwa ako sa aking buhok. Wait lang. Ayan. RHTV pa, focus muna kay Wina Pearl. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan, sa mga nakikinig at nanonood. Welcome po sa inyong paboritong Sunday Morning Habit. Ang programang wala po kayong kailangan gawin kundi makinig at mag-chillax with your favorite beshies. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Josa Cruzat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Medyo kapag hindi sumasabay ang buhok ay parang sira na ang buong araw. Mamaya na lang natin ayusin. Mamaya na, after... Tuloy ako, alam mo yung parang emo dun sa Friendster. Grabe ka na. Yung unang profile picture ng lahat. Yung mini nag-Friendster, yung iba dyan, yun yung unang picture. Yung emo lalaki na kagano'n. Ayan na, July 5, 2026, dapat 2027 tuloy ako kanina. Excited na ako bagong taon kasi kinasuklaman ko ang aking buhok. Uy, pero dahil July na, lampas kalahati na tayo sa 2026. Yeah. Ang inyo bang mga New Year's resolution noong January ay kahit papaano'y naumpisahan naman ba o natupad? O kung hindi man naumpisahan, ay don't you worry. Meron pa tayong nalalabing ilang buwan? 6 siguro, sakto. So, kasama ang July. So, nakatingin ka lang sa akin eh. 6, nalalabing 6 na buwan. Total kakasimula pa lang naman ng July. Okay. Okay, parang hindi
hindi ka... Parang wala pang natutupad sa New Year's resolution Uy, mo, meron Beshi. naman na. Ay, Siguro natatawa ka sa buhok ko. hindi ako natatawa sa buhok mo. Iniisip ko nga lang talaga, Beshi, ano nga ba yung mga sinulat ko sa aking New Year's resolution? Para sa aking New Year's resolution. Ako, lagi naman ako mag-ipon. Lagi yun lang naman. And syempre, work-life balance. Ayun. Kamusta po ang inyong weekend? Medyo parang kahapon may malakas na pag-ulan bandang umaga dito sa Pasay City, pero nang tumila naman siya hanggang gabi, parang wala namang medyo mga pag-ulan na, although ramdam natin ang init. Minsan kasi yung mga ulan kahit ang lakas ng buhos at tumila na later on, parang dumagdag lang siya sa kainitan ng paligid. At isa pa nga, Beshi, sa mga binabantayan natin itong Dami natin binabantayan. O papasok na super typhoon. Okay. Diba? Pagka pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility, syempre papangalanan siyang Bagyong Inday. Pero ang international name niya ay Bavi. Katunog pa ng pangalan ng pusa ko. Konti na lang Buffy. Si Buffy. Si Super Typhoon Buffy na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na palagi nating binabantayan. Siyempre, hindi lang tayo kundi pangunahin ng Pag-asa. Sabi ng Pag-asa, ba't kayo nangunguha ng work na may work? Okay ba? Okay na yan. Ayan. Ay nako, 10 o'clock ng umaga. Samahan nyo kami mamayang hanggang alas 11. Mag-uusap tayo ng maghuhuntahan ng mga usapin kung saan ay dapat lahat tayo ay may pake. Alam mo, sa pag-usbong ng technology, Beshi, dyan, umuusbong din ang fake news, paglaganap ng mga maling impormasyon na halos karamihan sa atin ay hindi na-detect kung alin ba ang fake sa hindi. Alam mo, nitong mga nakaraang buwan sa pagpasok ng mga malalaking isyong pambayan at saka ng mga ingay sa politika, ayun din ang paglaganap ng fake news. Lalo na ditong nakalipas na INC rally. Ang dami ko nakikita online, hindi ko na alam kung sino ang aking paniniwalaan. Yung panig nito, sinasabi na fake po yan, hindi yan totoo. Pero yung panig na ito, totoo yan. Well, pag-uusapan natin yan later on. Paano ba malalaman kung totoo o hindi ang isang impormasyon, lalo na online? Pero bago natin puntahan na Beshi ang ating topic, syempre balikan muna natin ang mga pinakamalalaking balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Una sa ating balita, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bunga ng kanyang pulong sa pagbisita sa Canada. Batay sa report, maglalagak ng $1.9 billion investment ang Canadian gold and copper producer na Oceana Gold sa Nueva Vizcaya. Susuportahan naman ng B2Gold ang solar power plant ng Masbate Gold Project gamit ang kanilang $14 million investment pledge. Bukod sa mga nabanggit, kabilang sa tinabong investment commitments ni PBBM ay mula sa mga industriya ng IT, BPM, business processing at emerging industries. Samantala, hindi nakakatulong at sa halip, nakakataas pa ng tensyon ang sanksyon ng China kay Defense Secretary Guibo Teodoro. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyong persona non grata ng China kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Sa gitna pa rin ng tensyon sa teritoryo at binabala ni Teodoro na maling influence at economic sabotage umano ng China. Ayon sa presidente, hindi humuhupa ang tensyon sa gawain ng Beijing na gawin na lamang ang kanilang gusto. Sa kabila nito ay tinak ni Pangulong Marcos ang patuloy na komunikasyon sa naturang bansa maging sa larangan ng ekonomiya. Aminado naman ng Malacanang na hindi pa finish line para sa gobyerno ang maabot ang upper middle income status ng bansa.
Bagamat itinuturing itong milestone ng administrasyon, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kailangan pang tutukan ang kalagayan ng mahihirap na Pilipino. Aniya, nakaka-proud ang significant development na nagpapakita ng mas matatag na ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Ngunit mas mainam umano kung walang magiging obstructionist na maninira sa diskarte ng administrasyon na tulungan ang mga nagugutom. Reaction ito ni Castro sa mga negatibong pagpuna sa pagbida ng gobyerno sa deklarasyon ng World Bank na pag-angat ng economic status ng bansa. Sa iba po nating balita, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Panay tennis player Alex Ayala sa panalo nito laban kay Wimbledon champion at number 3 Iga Swiatek. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na ipinagmamalaki ng buong bansa ang tagumpay ni Ayala. Binalikan rin ng Pangulong Marcos ang nauna niyang sinabi na nagsisimula pa lamang si Ayala, bagay na pinatunayan anya nito na ipinamalas na husay sa huling laro. Pinasalamatan ng Pangulo ang Pinay netter sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na pwedeng mangarap at abutin ang pinakamalaking entablado sa buong mundo. Mensahe pa ng Presidente kay Ayala, magpatuloy lang dahil palaging nakasuporta sa kanya ang sambayanang Pilipino. Nasa 6,000 mga pulis ang ipakakalat sa paligid ng Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial. Bukas po yan, July 6, ay kay Acting PNP Spokesperson Colonel Allen Reyco. Bahagi ito ng Comprehensive Security Plan ng Hanay para matiyak ang seguridad ng Senado at ang mga dadalo sa paglilitis. Giit ni Ko, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na special request para sa deployment ng mga pulis sa loob ng mataas na kapulungan. Sa ngayon ay nakataas ang full alert status ng pulisya sa Metro Manila. Samantala, asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa Minofplat Singapore, maglalaro sa piso hanggang 3 pesos ang increase sa kada litro ng diesel. Kung hindi man dagdag, posible rin ang rollback na piso sa kada litro ng gasolina. Nakaamba umano ang paggalaw o sa paggalaw ang military strikes ng US at Iran. Kaya nanatiling mailap ang normalization sa Strait of Hormuz. Karaniwang ipinapatupad po ang oil price adjustment tuwing Martes, pero bukas, araw po ng Lunes, malalaman ang pinal na presyuhan. At yan po ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Live pong napapakinggan at napapanood ang huntahan dito po sa DZRH News Television via YouTube. Gayon din po sa Facebook via DZRH News at sa madaming cable channel. Signal Channel 18, Sky Cable Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3 sa Bicolandia via Bicol Catv System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at sa Madera Cable TV. And of course, napapakinggan tayo sa DZRH AM 666 kHz at sa 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, Beshi, para naman sa ating mga kababayan na nakikinig sa kanilang radio, pwede po kayo mag-text sa aming pong text line na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang aming text line na 0919-2826-485. Message lang po kayo dyan, text lang po kayo. Ano po ba ang mga inaasahan nyo ngayong linggo? Diba, Beshi, ito ang medyo mabigat na linggo para sa ating lahat. Sasabihin na naman ng iba, Netflix. Ayan. Ang daming mga antabay sa mga magaganap bukas at sa mga susunod pang buwan, linggo. And of course, tayo dito sa DZRH ay nakatutok ang buong pwersa. Naka-coverage po tayo. Abangan natin yan simula bukas. Pero sa atin munang pagbabalik dito sa huntahan, pag-usapan natin kung paano nga ba malalaman kung totoo o hindi ang isang impormasyon. Lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras. 10:20. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power
power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fapcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fapcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fapcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. It is now 10:25 in the morning. Bago beshi sa ating huntahan, ngayon pa lang, wala pang July 15 ay nararamdaman na po ang selebrasyon ng 87th anniversary ng DZRH. Kaugnay niya na may medical missions at blood donation drive na partnership ang DZRH Operation Tulong. Ngayong araw daw po ay sabay-sabay na umarangkada dyan po sa Tondo, Manila, sa Lipa at sa Lipa, Batangas, gayon din po sa Taytay, Rizal. Bilang bahagi po yan ng DZRH 87th anniversary. Puntahan natin, beshi, ang sitwasyon dyan sa Lipa, Batangas, sa pangunguna pa rin po ni Wonder Woman, Miss May Binauhan. Miss May, kamusta po dyan? Mamaya babalikan natin si Miss May. Mukhang naputo lamang siya sa linya. Pero kung nasa Lipa, Batangas si Miss May Binauhan, si Isa Gabriel naman ng DZRH Operation Tulong ay nasa Tondo, Manila, habang si Ka Federico Manilili ay nasa Taytay, Rizal. Alam niyo naman na kapag ang Operation Tulong na umarangkada, maraming medical missions yan. Kasama ang blood donation drive na palagian nilang ginagawa. Of course, especially mas mahalaga naman kapag kaalinsabay ng DZRH 87th anniversary. Mas maraming matutulungan. Mas madaming mabebenepisyuhan. May tatanong natin kung anong oras nga ba yan umarangkada at kung hanggang anong oras ngayong araw pwede mag-donate ng dugo ang mga kababayan natin na gustong magdugtong ng buhay ng ating mga kababayan. And of course, kung ano-ano nga bang mga medical mission ang nakapaloob dito sa aktibidad ng DZRH Operation Tulong. At kung sino-sino nga ba yung mga kapartner natin ngayon. Nasa linya na natin from Lipa, Batangas, si Miss May Binauhan, Miss Wonder Woman. Miss May. Hi, Yosa and Wina Pearl. Ayan. Medyo maingay lang, magandang umaga, good morning. Good morning, ma'am. Sabi nga natin, ngayong araw ng Sabado, sabay-sabay, na umarangkada yung ating medical mission and blood donation drive partnership ng DZRH Operation Tulong sa iba't ibang organisasyon, At yung sabay-sabay na yan, ang isang medical mission ay nakatuon para sa ating mga transport sector, yung mga truck driver. Mamaya bibigyang daan yan ni Isa Gabriel mula dyan sa Tondo, Manila, kung saan yung mission na yan, yung mga free medical services ay pinagkakaloob ngayon sa mga truck driver dyan sa Tondo, Manila at yung kanilang mga pamilya. Dahil ang ating partner dyan ay ang Rotary Club of Manila South, ng Rotary International District 3810. At yung isa nating partnership, yung blood donation drive, ay naririyan naman sa bahagi ng Taytay, Rizal, kung saan nandyan ang ating MBD team sa panguna ng ating mga leader. Nandiyan si Steve Vasquez, si Troy Velasco, Arlene Velasco, at siyempre si Kuyang Noli Onchenko, ang ating miyembro ng MBD Operation Tulong. So sila ngayon na naririyan at nakatutok dyan ang ating kasamang si Ka Federico Manilili na ongoing until now. Ang ating partner dyan, ang mga kapulisan mula po sa Rizal Police Provincial Office. At ngayon naman yung isang medical mission na ating partnership pa rin ay naririto sa Lipa City sa lalawigan ng Batangas, kung saan ang ating mga medical teams, ang Voltracom at ang Knights of Columbus ay narito at sila yung mga medical teams
na nagsasagawa ng pagbibigay ng libreng konsultasyon, lalong-lalo na yung sa medical, and then of course meron sa optical at meron sa dental. So ngayon ongoing yung bunot ng ngipin, yung check-ups, yung medical consultation at yung libreng salamin, at yan ay sa pamamagitan po ng Rotary Club of Metro Lipa mula po sa Rotary International District 3820. So first time na naririto tayo sa Lipa City kasama ang Rotary Club of Metro Lipa, sapagkat itong kanilang medical mission, libreng serbisyo at gamot ay ibinabahagi dito sa Barangay Pangaw sa Lipa City, no? At ito ay sa pamamagitan pa rin ng ang kanila pong team ngayon, ang Create Lasting Impact. So nagsimula tayo dito kanina, no, pasado mag-aalas 8 ng umaga, dahil early ay dumating sabay-sabay tayo ng ating mga medical teams, of course headed by Chairman Danny Detera, at yung team din ng Knights of Columbus, si Cassen and Luna. At itong medical mission na ito ay bahagi, again, ang ating partnerships ngayon ng DCRH Operation Tulong ngayong buwan ng Hulyo ay bahagi ng ating selebrasyon ng 87th anniversary po ng DZRH, at kasama ang ating napakaraming mga partners. Itong ongoing medical mission dito sa Lipa City ay pinangungunahan ng President po ng Rotary Club of Metro Lipa, at siya ring matang lahi Eagle South Club President, si Sir Roberto Obet de Maculangan, mula po nga dito sa Rotary Club of Metro Lipa. Maraming tao na dumadagsa na ngayon sa mga sandaling ito, Josa and Wina. Saglit lang, puntahan ko lang yung kanilang President Obet. Magandang umaga, live po tayo sa DZRH. Unang-una, this is our first time na makasama po kayo through our medical teams ng DCRH Operation Tulong, ang Voltracom at ang Knights of Columbus. And we are so honored na maging bahagi po ng unang arangkada ng inyong pagsaserbisyo bilang bagong pasok Rotary Year 2026-2027, kung saan kayo po ang presidente ng Rotary Club of Metro Lipa. Isa pong karangalan na kami maging bahagi ang Rotary Club of Metro Lipa ng inyong misyon para pagtulong sa ating mga kapwa. Ang DCR, nagpapasalamat po ang Rotary Club Metro Lipa sa DCRH, sa inyong grupo, sa pagdadala ng mga medical supplies, sa ating medical team para sa pagpapabot ng tulong, lalo-lalo dito sa Kapuspala, dito sa aming barangay at sa kalapit barangay dito sa Lipa City. Oo, sabi nga namin nasa bungad lang naman kayo ng Batangas, ang Lipa City, pero natutuwa kami na dahil kami po sa Metro Manila, marami din tayo mga partners na iba't ibang Rotary Club under ng iba't ibang Rotary International Districts. At this time, sa District 3820, napadpag kami dito sa Lipa in partnership po sa inyo. So, ano pa pong mga serbisyo ang inilalaan natin ngayon? So ngayon po, aside from the dental, may medical po tayo. Meron din po tayong eye check-up at saka nagkaroon din po tayo ngayon ng unveiling ng aming marker ng Rotary Club Metro Lipa. Ayun po, saka iba pang serbisyo. May mga nakalay na pa rin po tayong mga susunod pang mga tulong para sa ating mga kapwa. Ayun, so marami rin na po ito, marami na dumadagsa na po yung ating mga kababayan. Napakit lang po ito, Barangay Pangaw lang po. Opo. Bali, mostly, taga rito sa Barangay Pangaw. Pero yung mga karatig barangay namin, kagaya ng dito sa Banay-Banay, Ludlod, saka sa iba pang barangay dito sa Lipa, may mga pasyente rin tayong natulungan dito. Ito po ay isa sa pangunahing pangangailangan, at ito ba ang inyong magiging signature program or project sa 7 areas of focus po ninyo sa Rotary? Sa pa lang po ito sa aming mga sa 7 areas of focus. Marami na po kami nakalinya sa aming plans and program for this term. Rotary Year 2026-2027. Ayun, good luck po and more power. Maraming po salamat sa inyong team. At God bless you po. Okay, maraming salamat. Ayan, Josa and Wina, ang presidente ng Rotary Club of Metro Lipa, na siya ding president ng Matanglahi Eagle South Club, si Sir Roberto Obet de Maculangan. So ongoing,
yung mission, although napakainit ng sikat ng araw dito sa Lipa City sa Batangas, ay tuloy-tuloy din yung dating ng mga kababayan natin from Barangay Pangaw, particular dito sa Lipa City. So yan lamang ang ating sitwasyon ngayon sa ating sabayang arangkada ng ating mga partnerships ng DZRH Operation Tulong. Again, bahagi po ng ating DZRH 87th Anniversary Celebrations this coming July 15. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH Operation Tulong, ang kasama natin dito ang ating mga medical team, Knights of Columbus, Voltracom, at syempre ating piloto si Mike Lumaban at si Orlip Dizon. Galing diyan sa atin sa Pasay. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat to Wonder Woman na Miss May Binauhan live dyan sa Lipa City, Batangas. Kaugnay pa rin ng mga partnership activities ng DZRH Operation Tulong para nga po dito sa 87th anniversary ng DZRH. Mamaya Beshi, puntahan natin syempre mangumusta naman tayo sa Tondo, Maynila kung saan nandun si Iza Gabriel at sa Taytay Rizal. Kasama naman si Ka Federico Manalili para sa blood donation drive. Kasi nabagay kanina ni Miss May sa Tondo, Maynila ay medical mission din katulad ng nasa Lipa City, Batangas. Tuloy-tuloy ang ating huntahan. Of course, ating pagbabalik, pag-usapan natin ang ating topic for today. Kung paano nga ba malalaman kung totoo o hindi ang isang impormasyon. Mamaya yan sa ating pagbabalik. Don't move, masa lang ating oras. 10:36. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutukan
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Simulan na natin ang ating huntahan bago pa matapos ang ating oras, Beshi. Paano ba natin malalaman kung ang isang impormasyon ay totoo o hindi? Ayon sa ating nakalap mula sa fox.gov.ph, dapat kasi malaman natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng misinformation at disinformation. Ano nga ba talaga, Beshi, ang pagkakaiba So, yung gagal niyan? pala ako eh. Go, Beshi. Ang pagkakaiba niyan? Ang misinformation ay maling impormasyon na naibabahagi kahit walang intensyong manloko. Ito yung hangad lang naman natin na magbigay impormasyon pero with further verification ay hindi pala iyon ang tamang impormasyon. So, in the end, itatama mo ang iyong misinformation at hihingi ka ng paumanhin. Kumbaga, Beshi, ito yung hindi ka aware na mali pala. Oo, hindi sinasadya. Oo, hindi natin sinasadya. Samantalang, Beshi, ito namang disinformation, ito yung sadya, diba? Ito yung sadyang ginagawang mali o peking impormasyon upang linlangin ang publiko. Ito po ay kadalasang ginagamit upang impluwensya ng opinyon ng mga tao.
diba? Disinformation, uso yan sa Facebook, sa Blue App. Syempre, uso na ngayon ang AI. Parang nagkikreate sila ng image to support. Alam mo naman kasi tayong mga Pilipino, gusto natin may visual ang lahat ng mga makikita natin online. Pero dahil kaya na nga siyang linlangin, kaya na nga gumawa ng imahe na hindi totoo. So parang yun yung sumusuport dun sa disinformation na tayo naman ay hindi mahilig manaliksik, lalo pag nakikita natin online, ay maniniwala na Oo, agad. di ba, Beshi, lalo na yung mga mga prone talaga, Beshi, sa ganitong disinformation, yung mga elderly. Yes, diba? na parang ang kanilang gawain na lang, 'di ba? Pag mamamahinga sila, scroll na lang sila. Syempre hindi sila tulad ng mga bagets na parang parang hindi magaganda, re-research pa sila. Kaya naman, this is a lesson learned. Yes. Na lagi tayong manaliksik, lagi nating i-verify ang mga impormasyon. Lalo na kapag hindi naman siya galing sa isang mapagkakatiwalaang source. Alam mo yung mga nire-share sa Facebook na kinalaunan ay nagiging parang link na lang. Parang nagiging link. Yan, isa yan sa mga parang paraan ng paglalaganap ng disinformation online based on my experience. Kaya ako kasi milig ako mag-share ng memes. Tapos and pagka binalikan mo, nagiging link na lang siya, Beshi. Nagiging link na lang siya. Tapos ang kaakibat ng link na yon, scam na yon. Pagka click mo. Pag kinilik mo siya, pupunta siya sa Orange app. Parang magsha-shopping ka na doon. Pero yung link na nabago, parang ang kaakibat niyang larawan ay yung nauusong mga usapin ngayon online, syempre para makahooked ng atensyon ng tao. Kaya tayo, be careful tayo sa pagre-reshare kasi yung reshare natin, kahit magandang intensyon natin, like yung parang inspirational messages. Tapos ang daming mga heart reacts, ang daming mga care reacts, pero sa mga susunod na araw, pagka-scroll up ng inyong mga friends online ay siya, kalaswaan usually din. Kaya lagi nating balikan siguro yung mga nire-reshare natin. Ako gawain ko yun. Basahin ang buong balita para hindi tayo mapeke. Huwag agad maniwala sa headline. Siyempre may mga, alam mo yung catchy headlines. Lalo na yung mga vlog online, nag-headline na din sila. Parang news na din ang peg nila. May mga headline na sadyang nakakagulat o nakakatakot para mapindot lamang ang isang post. Basahin natin na maglaan tayo ng oras para basahin ang buong news item, ang buong article, bago tayo siyempre magbigay ng opinion natin. Pangalawa dyan, Beshi, syempre dapat po titingnan natin kung saan galing ang information. Galing po ba yan sa credible source, di ba? Isa sa pinakamahalagang tanong, sino po ang nagsabi? Kilalang media or organizations ba yan? Bahagi po ba yan ng opisyal ng ahensya, ng gobyerno o isang page na walang malinaw na pinagmulan? So dapat po maging mapagmatsyag tayo. Tingnan talaga natin, basahin talaga natin kung saan ba galing itong information na binabasa natin. So pagka alam naman natin yung mga page na hindi naman talaga credible source, 'di ba? I-unfollow nyo na po 'yan para naman wala nang bahid ang ang blow up mo ng kasi disinformation. Pag pinupunta mo yan lagi, masasama na yan sa algorithm mo. Alam mo kapag may mga pumuputok na balitang online like scandal or anything, like merong bawa 3 taong sangkot dun sa issue na yon. Alam mo, napapansin ko, ang bilis gumawa ng peking account nung nasasangkot na yon. Tapos yung peking account nung nasasangkot na yon, kung ano-anong mga pinagsasabi niya online na kinakagat naman ng mga tao. Diba? Kaya maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin online, hindi porket madaming followers or anything. Ay yun na yung tamang Facebook account ng tao na iyon. Isa sa mga pwede ninyong gawin para hindi kayo maging subject ng fake news o kaya naman ay maging instrumento para magpakalat ng maling impormasyon, ay i-check po yung
petsa, yung date, kung kailan ba na-post yung Facebook post na yon, di ba? Maraming lumang balita ang muling ikinakalat na parang kakasulpot lang. Yan. No? Oo. Kaya bago tayo mag-react o mag-share, tingnan muna kung kailan ito inilathala. Like, say for example, itong magnitude 7.8 na earthquake noong June 8. Siyempre, ang daming mga lugar na nakaranas nitong earthquake. And ang dami ng mga picture na nagkalat online. Tapos yun pala, yung pictures na yon noon pa yon. Noong earthquake pa at sa ibang lugar pa. Earthquake pa. Like, ito, magkakaroon na naman tayo, rainy season na tayo ngayon. Of course, may mga malalaking mga bagyo, mga pag-ulan na magdudulot ng pagbaha. Nalaganap na naman ang mga maling information. Not mali, totoong nangyari siya before, pero naa-upbaga siya na hindi napapansin ng tao na iba pala yung date. So make sure na alam natin kung kailan na ilathala yung post na iyon online. So pagka na-experience nyo na po yung mga ganyang bagay, na nagdududa kayo, totoo ba to? Ito ba talaga yung picture? Ito ba talaga yung tunay na detalye? Nangyari ba talaga to? Kung hindi po kayo sigurado, kailangan po natin maghanap pa ng iba pang source, di ba? Kung totoong isang malaking balita, malamang ay iniulat din ito ng iba pang makapagkakatiwalaang media organizations. Yan po pagka meron po kayo nabasa online na hindi kayo sure kung nangyari ba talaga siya, tama ba to, pwede nyo pong i-check yan. Kasi lahat naman pagka totoong balita po talaga yan, makikita mo sa iba pang media outlets. Di naman mali na magduda muna in the first place, diba? Kasama yan sa mga reaction ng tao sa lahat ng mga balita na sumusupot ngayon. Walang masamang magduda. Ang mahalaga ay meron tayong sapat na panahon, oras para mag-verify. Yes. Mag-ingat din po sa edited. Ito yung nabanggit ko kanina, edited photos at AI videos. Kung dati, bago pa ang AI, ay uso na din ang edited photos. Pero ngayon, napakadali na niyang gawin. Kahit sinong tao na may access sa mga ganitong tools, ay talaga makakagawa sila ng maling impormasyon. Sa tulong ng artificial intelligence o AI, mas madali nang gumawa ng peking larawan at video na mabilis namang na ibabahagi online. Kasi nga, katulad ng nabanggit natin last time, parang hindi siya medyo na-filter na lang siya pagkatapos na-post mo na. Oo. At madami ang nag-report. Kaya huwag basta maniwala sa nakikita lamang, suriin muna kung ito ba ay tunay o inedit lamang. Ang pinakatanong, Beshi, parati ng taong bayan, bakit nga ba talaga delikado ang fake news, itong disinformation, di ba? Sabi ng iba, parang kasama sa paglaki yan. Oo, minsan parang maluloko ka talaga, gano'n. Pero dapat iwasan natin yung mga ganitong bagay, ang disinformation, dahil hindi po biro ang epekto ng fake news. Maaari po ito magdulot ng takot, kalituhan, pagkakahati-hati ng opinyon ng publiko at pagkasira ng reputasyon ng isang tao. Example na lang dito, Beshi, itong, di ba, nagkaroon ng mga paglindol. Yes. Yan. Tapos ang daming nagkalat online na pananakot, di ba? Na yun, totoo yan, yung the big one. Oo, the big one. Although meron talagang pinoproject, meron talagang possible na mangyari talaga ang the big one. Pero kasi dahil doon sa nangyaring earthquake, parang mas pinalala nila yung damdamin ng mga tao. So nag-cause ng confusions, takot, Beshi, 'di ba? Lalo na yung iba na siguro panic buying yan. Hoarding. 'Di ba? Banggit nga sa atin ng UNESCO, huwag basta maniwala sa lahat na nakikita online. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon. Huwag ito mga chain messages Huwag mag-forward ng mga mensaheng hindi naman verified at ang magbahagi lamang ng information na kumpirma na. Ayan. Parati, Beshi, binabanggit hindi lang itong mga ahensya ng gobyerno. Lahat ng tao, di ba, binabanggit na kailangan natin mag-isip muna bago ka mag-share. Think before you share. Ayan. Think before you share and think before you click, di ba? Huwag nating hayaan na tayo ang pinagmulan, ang sisimula ng mga disinformation ng fake news. Uy,
maraming salamat muna sa mga nakatutok sa atin dito sa YouTube. Beshi, ang dami. Si Sir Melvin Litrodo na palagi ang nakaantabi sa ating programa. Of course, kay Mr. Gabby Andala, sabi niya malapit na daw ang 87th anniversary ng DZRH sa darating na July 15. Maraming salamat din sa pagtutok kay Miss Teresita Atienza. Sabi niya, 74 years old na siya pero hindi pa rin ako naniniwala sa mga disinformation. Research ko muna kung totoo bago daw siya maniwala. Maraming salamat din kay Sir Ohen Sudin 9082 nasa Facebook natin, ay nasa YouTube natin. And of course kay Atoy Bansil, magandang Sunday daw. Happy Sunday everyone. Kay Andoy the Great. At kay Sir Jay Morales, good morning po. Sino ba yan? Sa mga Facebook ba yan? Sa Facebook na to, Sige, Beshi. pasadahan mo na yan. Sabi niya, advance happy 87th anniversary DZRH, 'di ba? Maraming salamat po. At magandang umaga din kay Sir Randy Santisas. Good morning. At kay Sir Ramon Aguilar, magandang umaga po. Magandang umaga po. And of course, bago tayo magtapos, palagian ko binabati ang aking Mother Earth dyan sa Lucena City at ang aking mga kapatid, Joy, Babis, and Ate Apple sa Croatia at kay Father Earth na nandito na sa kamay nilaan. Sa aking mga pamangkin, kay Rap, kay Ellie, kay Arnie, at kay Atara. Happy Sunday morning. Happy Sunday morning din sa aking tatay na nandyan ngayon sa Bicol, nanonood. Happy Sunday morning, Papa Edwin. Ano bang ulam natin dyan? At sa Baka aking... pwede naman niyang ipadala dito. Kasi kala 20 hours. 18, 16, ganon. At sa aking mga kapatid at aking mga pamangkin, hello, magandang umaga. Ingat kayo dyan. Ayan. At sa pamamagitan, nandito na nagtatapos ang ating puntahan ngayong Sunday morning, July 5, 2026. Samahan niyo po ulit next Sunday ang inyong favorite beshi sa po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 3 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga